Good morning mga kahoods. Ah, Bitbit ko na ngayon yung isang plastic. So bali nakatatlong plastic tayo kagabi. Ah, at iniwan ko yung dalawa no kasi mabigat. Unlike yung nakasako nung nakaraan, nabitbit ko yung dalawang sako because maaga ko siya. Ngayon kasi medyo tanghali na kaya hindi ko na siya binitbit at bala ko nga yung isang plastic ay dalhin sa Saturday no, ilagay muna sa rep para ma-prevent siya from siphoning kasi kung mainit mahihinog siya ng mabilis, while kung nasa freezer, nasa chiller siya, medyo madidelay yung niya, yung pagkahinog. At yun, kanina nga umaga, lumalagabog yung bubong ko. Kasi nga, merong, merong mga naiwan tayo dun sa pinakadulo na hindi na maabot nung panungkit. Naiwan siya kahapon, siguro mga around 7 pieces na medyo mature na. Kaya yun nga yung na-mention ko sa inyo na pagka hindi ko kinuha ay mahuhulog. So yun na nga, nag-uumpisa na siyang mahulog sa ngayon. Tina-expect natin mauubos na sa kahuhulog yun bago mag weekend. Siguro nagtira pa tayo doon mga kasama siguro yung mga maliliit doon kasi may as I mentioned nga na namunga rin naman yung maliliit, kaya nga lang since kukunti nga yung sang sobrang konti lang yung bunga niya, sobrang konti lang yung bunga. So at saka sobrang liliit talaga ng bunga no, sobrang liliit. I don't know lang kung bakit yun ay naging maliit yung bunga, samantalang tinanim ko naman yun ay sabay-sabay naman at lahat naman yun ay galing sa malalaking buto. Bakit siya parang naiba ano siya, maliit pero firm kasi yung nun, yun naman talaga normally ang tawag dyan, texture ng mga malalaki. Normally yung malalaking ay mas mabilis lumambot unlike yung mga maliliit. Kasi yun ano ba yan? Yung maliliit kasi normally firm, mas firmer yung kanyang meat para doon sa malalaki. So I think mas malasa rin siya kasi nga just like yung mga di ba kung napapansin nyo yung mga bayabas dito sa Pilipinas, yung mga tinatawag nating native na bayabas, maliliit siya pero mas malasa siya kumpara doon sa mga malalaki bayabas, di ba? Like yung mga apple, di ba? Apple, tama, apple. O mas malasa yung normally, mas malasa yung mga maliliit, yung mga native. Ganun din yung mga like yung kalamansi, di hamak na mas maasim siya compared do sa mga lemon, di ba? So yun yung kadalasan na features ng mga ganong mga mas maliliit. And then ayan, tanungin lang natin yung taga Marikina, yung mga staff ko dati, kung gusto nilang ipalala mo. Kung ayaw nila ipalala mo ba, ipapadala ko yan kay Maris sa Pasay. At I think bibigyan ko na rin lang yung isang manager doon sa office ngayon. Kasi siya na lang yung hindi ko pa nabibigyan ng bigay na ako sa sales manager, nakapagbigay na ako sa finance manager, sa GM, sa managing consultant, twice din doon sa GM, doon sa HR manager. At
I think wala naman na, no, wala nang iba kundi siya, no. Siya na lang yung hindi natin nabigyan at balak nating patikimin naman siya kahit papaano. Actually, marami-rami rin tong bit-bit na siguro mga around 7 to 8 kilos siguro. Kasi ito yung medyo busog-busog. Busog na busog yung kanyang plastic. Unlike yung dalawa, medyo may space pa doon na pwedeng lagyan. Ito, wala na. Tok na nga yung tawag dito. Yung bag pinili ko na kulay blue ay nga sobrang ako lang kung napansin nyo kahapon may incident na naman ang nangyari doon sa West Philippine Sea, no? Allegedly parang binangga daw ng Chinese yung resupply mission, yung resupply vessel na ginamit ng, actually maliit lang yung resupply vessel na pinakita sa TV, no? At kung tatatong yun ang yun yung ginamit nila, di ba? Nakakairita talaga. Nakakairita, totoo lang. Nakakairita na sinabi na naman ng China na yun, binangga sila nung barko ng Pilipinas. Diba? I think, diba, yung kakapalan ng mukha yung mga Chinese official lang ang may ganong mukha. Hindi talaga kakayanin ng mga matitinong attack. Yung mga normal, kasi abnormal talaga yung ganung pag-iisip, di ba? Nakita nyo, sobrang liit-liit lang nung barko ginamit. Tapos binangga daw yung Chinese, yung Chinese nga, yung pinakamalaki nating barko, maliit pa yun para doon sa China Coast Guard, di ba? Sobrang laki ng China Coast Guard para bintangan na naman yung Pilipinas na binangga na naman siya, di ba? Binangga na naman, kawawa naman siya. So yung malaki na pag-alagala dito sa water ng Pilipinas, tapos siya yung nabuli, kawawa naman yung China talaga, diba? Nabibisit ka ako talaga kasi although yun na nga, meron akong dugon Chinese, pero hindi talaga ako magpapakabuo para magbibigay na lang ako ng ibang statement. Bibigay na lang ako ng ibang statement, ibang palusot. Pero kung hindi ko gagamitin yung palusot na nagmumukha akong tanga, diba, ang hilig ng China sa ganun, mga palusot niya nagmumukha siyang tanga. Tapos sige ang gamit ng ganung klaseng palusot. Diba? So kaya nga medyo nag-research tayo doon sa napa-research tuloy tayo sa history ng Pinas. Alam nyo naman, isa sa pinaka-ayaw topic ay yung history, because that's already past, pero dito nagamit pala yung history at nalaman dati ang pinakamalakas pala sa Southeast Asia na country ay ang Pilipinas talaga. Even nung time naman ni Marcos at nila nung mga naunang I think Pilipinas naman yung pinakamalakas, pinakamaunlad Southeast Asia. It so happen lang nung pagkatapos ng Marcos regime, after Marcos regime, nag-umpisa na tayo ng wala nang sumunod ng mga presidente except na kay Noynoy. Kasi I think kahit sabihin pa naman nila na walang nagawa si Noynoy, ay hindi kasi pwedeng pagdaanan at pasinungalingan yung ibang country ang nagbigay ng ratings sa Pilipinas na mas maunlad sa time ni Noynoy, di ba? In fact nga, tumaas yung credit rating natin sa time ni Noynoy. At yun ay pinapasinungalingan ng iba. At
Hindi naman kasi si Noynoy ano, 'di ba? Hindi naman siya gano'n na malakas na tao at maimpluwensya dito sa lalo na dito sa Southeast Asia para diktahan niya yung mga magbigay ng credit rating sa kanya na maunlad dun sa panahon na siya ang humawak. At hindi natin actually ine-expect yun na si Noynoy ay magiging galing. Although pinanganak talaga siya na mayaman, nakakuha ko sila, diba? Sila yung pagising nila ay meron na silang negosyo. Pero hindi kasi natin nakita si Noynoy na nag-handle ng business nila. Yung kasi naging leader. Diba hindi siya naging leader, parang naging ano nga lang yan eh. Of course, hindi mo naman sasabihin na naging staff siya because pag-aari kasi nila, isa siya sa may-ari ng business ng bangko, being the son Cory Aquino. Hindi naman si Ninoy ang hindi naman si Ninoy talagang mayaman sa kanila, kundi si Cory Aquino. Sila naman talaga ang mayaman sa dalawa. Mayaman din mayaman si Ninoy, but hindi ganun sa kayaman ni Cory because mga talagang mayaman na sila. Papalugin tayo ng kasi ano na lang ako tatlo na. Sana nga kahapon kasi ngayon ang gas. Anyway, 64. Ano, pagkas muna tayo. Nantay tayo. Ay, alam naman natin na si Cory ay hindi ganun. Si Cory ang mayaman. Ito ay hindi ganun kaya time. Kaya si Noynoy ang expectation natin ay talaga hindi ganun kagaling sa expected. Regular one. Masumbong na lang at medyo naglulog yung nangingi rin ako ng resibo. Actually, ito may meeting kami mamayang hapon every Thursday na kakaroon ng dinidiscuss i-event, post event. I-review namin
dito every event. Ante tayo. Advance na ako. Traffic ngayon, no? Traffic. Ah, yeah. But anyway, so ganun nga yung nangyari doon. Hindi natin inasa na ganun tataas yung credit standing ng Pilipinas sa panahon nito. But maybe magaling siyang pumili ng mga hindi naman talaga normally ang presidente ang lahat. Maybe magaling yung kanyang cabinet official. But then, ano talaga yon, leader din kasi talaga ang nagdadala. Ano man ang nangyari sa Pilipinas noon ay credit yon for you know. Kasi nakita rin naman natin sa panahon ni yeah, is economist sa si Gloria pero wala na. Diba? Walang nangyari kasi nga panay ano yun ano yung kanyang at ganoon din nadikit kasi yung pangalan ng Chinese, di ba? Ginamit din actually yun ang mga ginamit China yan si Gloria, si Igo, diba yan yung mga identified na naging aso ng mga China, kaya yung China medyo laki ang at yung ganito talaga minaster na nila, di ba? Visit lang yung so medyo yung statement ni panood nyo lang, may statement kasi doon sa mataas na official ng Chinese, no? Mataas na official ng Chinese na nagtanong actually sa Asian meeting yun, I think nagtanong kay about sa napakaraming issue I think tapang naman siya, nasupalpal naman niya yung bago siya ng China. At ang kagandahan kasi din, I think the good thing din na nangyari dun sa kung bakit si pangalan nito si Nalo. But anyway, kahit siguro kahit si ang Noynoy administration naman talaga ay madikit sa mga taga-US, no? Yun pa kay Noynoy nag-umpisa yung relationship na napalakas yung relationship ng US at Philippines, no, sa time ni Noynoy. Sinira lang yan sa time ni Singapore. Yung Chinese at kasi nga maraming na din sa time na parang anomalya din sa time ni Dig
uh, until tama yung sinasabi nila na kung magkakaroon ng meeting time na yun ay medyo babagal yung procurement ng mga essential commodities like yung mga mask, yung mga face shield, etc. Yung mga bagay na yun ay matatagal. Pero it doesn't mean na sana ay uh, wala lahat. And ayun, sa remember nagka-anomalya doon sa ginagawang parking lot money, yung pondo, yung funds ng Pilipinas ay sa isang ano, sa isang sa isang binuo na uh, sa isang binuo na agency ay doon nilalagay yung pondo, sila yung namimili ng mga ganun. At naging napaka maanomalya nung pangyayari na yun dahil kabuuan yun yung parang yung finance doon nilalagay ng pera. Alam niyo naman yung mga politiko talagang ganun, kaya na gagawa ng paraan para kasi pag binuwag mo yung isang ano na yun, isang agency na yun, wala na, di ba? In fact, hindi nga na si Duterte yun nag sa nangyari na yun. Pero napakalaki nang nawala sa kabanatayan. Tapos nung time na nagkakaroon ng pandemic, nandyan din naman ako, nag-trade ako ng face mask at saka ng face shield. At isang government officials nga yung naghahanap ng ganun time na trade ako ng nung natulog namin ng face shield at saka face mask ay dumiretso na dun yung government na actually kami binayaran sa supposed to be fee, creators fee. Doon sa transaction na yun, dumiretso na sila at nakuha lang nila yun ng 18 pesos, isang peraso yung face shield at time. Pero doon sa kung mapapansin nyo, doon sa nagkaroon na ng investigation, umabot na ng 100 plus. Diba? But, tapos yun nga, kasi nga ang namili doon na yung create nila na bago. Isang sila, nakalimutan ko na yung pangalan ng mga tao na yun na kinulong pa nga yun ng Senado dahil nga sa kasinungalingan. Ay naniniwala ka ba na yung Senado ay hindi alam yun doon? Kanya-kanya lang kasi silang hugasan ng kamay pagka time na puputok na yung mga issue na ganyan. Ay kanya-kanyang hugasan ng kamay, alam nyo. Ganun bali ng lahat na politiko. Kunyari, hindi nila alam yung mga nangyayari and pagka nagkaipitan na, kanya-kanya yan na ligtasan ng mga sarili. Ililigtas nila yung mga sarili nila. So, yun din sa yun din salita na rin yung G7 sa lagi naman nagsasalita yung G7 about sa bullying incident at saka water cannon incident ng China sa Pilipinas. Pero at the end of the day, wala naman silang nagagawa. Hindi makikay lang. Diba? Deterrent, yes. Nagiging deterrent yun para medyo maghinahina yung China doon sa mga pinagawa niya. Pero hindi siya totally makakapag-stop. Kasi, I think, kung ako tatanungin nyo, pwede naman kasing may gawin talagang United Nations.
dapat yung United Nations, meron silang batas at meron silang police power na ipapatupad. Like for instance, halimbawa yung ganyan na binubuli yung isang bansa na isang bansa at ayaw tumigil ng isang bansa, ang gagawin magbubutuhan. Diba magbubutuhan? Kung sinong manalo, let's say majority ng mga business leader o ng mga bansa, ng mga presidente o man, ay yung mga leader ng mga bansa ay magbubutuhan at majority ay nagsasabi na mali yung isang bansa, ang gagawin nun ay yung bansa na at fault, bibigyan nila ng sanction. Ano pa yung mga sanction para lang sumunod yung bansa na may mga ganun? At tulad ng China, ang gagawin ng United Nations ay ipapatupad niya based doon sa naging butuhan nga yung sanction. At ang mga sanction na pwedeng gawin ay walang bansa makikipag-transact sa'yo. Diba? Walang bansa, kahit isang bansa makikipag-transact sa'yo at bibili ng product mo. Meaning, hindi ka pwedeng mag-export at hindi ka pwedeng mag-import sa ibang bansa. So, lahat ng bagay na nasa'yo at ipinutusan sa'yo lang. Hindi mo pwedeng ilabas at hindi ka pwedeng umangkat. Tingnan lang natin kung yung bansa na magiging guilty sa ganyan ay hindi niya dadamdamin yung sanction. Kasi yun dapat ang sanction ng United Nations, no? Natanggalan ka ng karapatang magnegosyo. Tanggalan ka ng karapatang magnegosyo. Para yung tao din, diba, that way yung mga tao, yung mga constituent, ang gagawin din ay sisisihin ka at papatalsikin ka sa posisyon. Diba? Tanggalin ka niya sa posisyon, papatalsikin ka. Bakit? Magsasuffer sila eh. Diba? So, dapat din ang mga sanction na gagawin ng United Nations, dapat pagkakasundo ng mga bansa. Pagka nagpa-umpisa ka ng gera at hindi naman maganda, okay lang yung gera na nagkaroon ng mediation, napag-usapan, napatunayan na parehas kayong may point, like yung sa China, di ba? Ang tribunal na nagsabi na labag sa batas yung ginagawa ng China, di ba? So pagka gano'n na alam naman na ang China ang at fault, isa-sanction mo siya. Hindi siya pwedeng mag-negosyo for specific period of time. Hindi siya pwedeng mag-import at hindi siya pwedeng mag-export. Tingnan lang namin kung hindi hindi titino kahit malaking bansa. Diba? Ito naman kung hindi sila titino. Ito dapat yung sanction kasi useless yung United Nations. Diba? Kung yung United Nations, yung organization ay walang magagawa tungkol sa issues ng iba't ibang bansa, magiging siyang useless. Diba? I don't know lang kung anong pwedeng gawin para maging ganun. Pero dapat ganun yung sistema dyan para kakatakutan yung United Nations. Yung verdict nila ay may say talaga. Hindi yung walang kasisi yung verdict nila. Kahit anong gawin ng ibang bansa. Like yung nangyari sa Russia at Ukraine. Diba? Kasalanan ng Russia, bigla na lang siyang pumasok sa away at ginira ang Ukraine. So, sinanction niya ng US. Pero dapat hindi US lang ang nagsasanction sa kanya. Dapat, ang nagsasanction sa kanya ay United Nations. Para that way, nagkakapangalan yung United Nations at paniniwalaan siya. Tawag pa siyang organization ng mga bansa kung wala rin siyang
power na gano'n, magiging useless lang siya. Kasi noon, di ba, nagbutuhan against Russia yung nangyari, di ba? Against Russia, majority ay kinondem yung gera na binigay ng Russia sa Ukraine. And yet, hanggang doon lang, di ba? Hanggang doon lang, tuloy-tuloy pa rin yung gera. Dapat stop nila yung gera. At sa paanong paraan yun, ganun ang gagawin. Kaya lang, dapat pag-isipang mga mabuti yan dahil may mga complication din kasi yan. Alam ko din naman may complication yan. Like for instance, yung halimbawa, Saudi Arabia ang binigyan mo ng ganyan na sanction. Ang mangyayari doon, since isa siya sa malaking producer ng gas, natural gas, magkakaroon ng kulang sa gas dito sa buong mundo, di ba? Kasi nga marami silang gas. Kaya lang pwede yung ilagay na may sanction kang ganyan at iti-take over ng United Nations for the time yung operation mo. Ibig sabihin, hindi ikaw makikinabang ng mga produce mo na mga ganyan. Hindi ikaw makikinabang. Kundi, ang makikinabang dyan ay yung sino nasa United Nations. Diba? At of course, ang United Nations ay gagawa din ng paraan para yung mga constituent naman ay ipamahagi niya. Instead na mapunta doon sa gobyerno, ipamahagi niya yung yung mga income na makukuha doon ay ipamahagi niya sa constituent ng Saudi, for example. Diba? So, dapat may mga ganong kasunduan, agreement na pinipirmahan para sa sanction ng ibang bansa. Like, for example, Vietnam, or Thailand, yan yung mga rice producer na mararami, di ba? So, once na inipit yung kanilang economy at hindi sila pwedeng mag-export, ay yung gas nila ay malaki ang tulong sa ibang country. So, yung mga ganon ay papayagan mo at control ng United Nations. Mapupunta pa rin sa mga magsasaka yung income, pero wala nang kikitain yung government. Kung na at fault, tulad nga nung Russia. So, bali yun. Wala na yung wala na silang kikitain ng yun ang United Nations. Mga ganong sanction, dapat ang ginagawa ng United Nations at pinagkakasundo para katakutan siya, para may say naman kung ano yung magiging decision na, hindi yung parang butuhan lang kasi hindi naman isang bansa sa butuhan. Ganon din yung sa tribunal. Since ang mga malalaki naman na military na talaga nag-handle police enforcement ng United Nations na US, Japan at saka China, Russia, yung mga yan, pwede naman na yung even ng European country, even sila, pwede sila sana ipahinto yung mga ganong activities ng China, panghihimasok sa katubigan ng Pilipinas. Sana ganun yung United Nations para naman sabing may pakinabang. So ngayon 8:40 pa lang. 8:40 pa lang. Actually nawala dito yung wala dito yung signal light. Hindi ko alam kung nagpa-car wash pa ako na bago pa ako
car wash. Kasi yun nga, nanakaw yung isang ilaw dito. Kailangan balikan. Matagal na yun. Wala lang ako time para palitan sa labas. Kasi mahirap pagka Saturday. Tamad na tamad kasi ako lumabas pagka ganung mga araw. Ngayon, mainit na umaga pero mamayang magiging maulan. So, yun na lang siguro muna, no? Yun na lang muna at hanggang support lang doon sa mga kaibigan natin dyan. Kaibigan kakilala, dating me. Support lang. Kayo magsawa. Kahit pare-parehas yung content ko, kayo magsawa. So, yun lang. Thank you, thank you. Bye.